Yan, good evening guys. Meron lang ako i-update sa inyo. Ito medyo mahalagang update to sa ating buong TNBS community, ano. So, babasahin ko, no. Translate ko sa sa Tagalog para mas madaling maintindihan. Siyempre, hindi naman tayo lahat magaling sa English, no. So, ito, nakaposto sa LTFRB page. November 17, 2025. LTFRB nagpapatupad ng mas maigting na crackdown laban sa tempo, modus at iba pang paglabag ng TNBS. Nagpapadala ng mga maraming mystery riders, sabihin mga pasahero, no? Nagpapadala ng mas maraming mystery riders ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board LTFRB sa pangunguna ng Department of Transportation DOTR. Acting Secretary Giovanni Zay Lopez upang tugunan ng mga reklamo tungkol sa laganap na paglabag sa prangkisa sa Transport Network Vehicle Services TNBS sa bansa. Personal na hinarap ni LTFRB Chairman Ati Bigor D. Mendoza II ang mga kinatawan ng Transport Network Companies, pinatawag po, sa naganap na pagpupulong at konsulta at binalaan sila ng mabibigat na parusa kapag napatunayan ng mystery riders ang mga paglabag. Ayan. So nagagets nyo naman siguro guys, no, yung binabasa natin. Okay, ulitin natin. Ay, isa pa. Tuloy natin. Siniyasat naming batay sa mga reklamong natatanggap at sa aming minomonitor sa social media at nakumpirma namin ang mga paglabag. Ayan, na-confirm ng LTFRB sa pamamagitan ng aming mga mystery riders, kabilang na ang pag-ooperate ng mga unit nang wala silang prangkisa o provisional authority mula sa amin, sabi ni Chairman Mendoza, no? Pero ang mas malaking issue dito, eto na. Paano nakakapasok sa apps ninyo ang mga unit na ito kung wala naman silang provisional authority mula sa LTFRB? Ang tanong nga daw, paano daw nakapasok o na-activate sa mga platform ng mga TNC kung wala namang valid o legit na PA o papel, CPC, ganyan. Pagkatanggap ng mga reklamo, agad na nagpadala ng mystery rider si Chairman Mendoza upang kumpirmahin ang mga ulat na may ilang TNBS na nag-ooperate kahit walang prangkisa o provisional authority. Ito na, ang sakit nito Na-discovery rin ang tempo modus kung saan ang mga TNBS ay nabibigyan umano ng mga pansamantalang permit kapalit ng umano'y regular na bayad. Mas nakakaalarma pa na ang TNC ay umano'y pumapayag dito dahil isinasama nila ang mga TNBs na ito sa kanilang online service apps kahit na wala pang tamang permit mula sa LTFRB. At napatunayan nga ito ng mga mystery riders. So nagpadala sila guys ng mga hindi naman talaga pasahero. So nagbook. So yun ang ginawa, nagbook. So inalam, nung nagbook to, siyempre nakapag-book, nakakuha ng driver o TNC, kahit siguro kung saan TNC. Then nalaman itong mga mystery riders na to na yung PA, siyempre makikita nila yan sa sa app nila, yung pangalan ng driver, makikita nila yung kung anong case number yan. So chinek nila, napatunayan nila na hindi valid, so invalid. So ibig sabihin nun, hindi legit, no? Sabi, ito pa, tuloy natin. Pagandahin natin ang ating working relationship para sa mapabuti ang serbisyo na binibigay natin sa ating mga kababayan. Maging katuwang kayo sa prosesong ito at bilang magandang simula, palakasin natin ang tiwala at kumpiyansa sa sa isa't isa sa pamamagitan ng pagiging tapat sa mga isyung inilapit ko sa inyo, sabi ni Chairman Mendoza. Nangako ang kinatawan ng TNC na makikipagtulungan sa LTFRB at titingnan ang panukalang ilink ang LTFRB sa kanilang online service apps bilang mekanismo sa pag-check kung lahat ng kanilang service partner ay otorisadong mag-operate. So hinihiling ni Chairman
na kailangan yung pinaka-app or yung system ng TNC is i-link sa kanila para na-open nila, nakikita nila yung mga biyahe. So, tuloy natin. Nangako rin siya. Ito, nangako si chairman. Nangako rin siyang tatapusin ang practice ng pag-issue ng temporary permit na sinasabing pinagmumula ng korupsyon sa ahensya. Nakita niyo na ha. Ito ang magiging magandang simula natin. Nangangako ako na ilalabas ang lahat ng aplikasyon sa prangkisa kung kumpleto ang requirements at bukas ang tanggapan ko sa iyong lahat upang talakayin ang inyong mga concern. Kapag pumunta kayo sa opisina ko sa umaga, sisiguraduhin kong matutugunan ito sa hapon. Uy! Grabe, ganda ano. Pag nagpunta ka doon sa office ni chairman ng umaga, hapon pa lang natutugunan na. Ayun na, malupit. At kung hindi, sasabihin ko ang dahilan, sabi ni Chairman Mendoza. Kapalit nito, inaasahan ko sasabihin ninyo sa akin ang totoo at hindi gagawa ng anumang bagay na lalabag sa ating mga patakaran. Kung hindi, ikakansila ko ang lahat. Diin niya. Sa pamamagitan nito, sinabi ni Chairman Mendoza na nais niyang maging patas ng laban para sa lahat ng transport operators tulad ng mga jeepneys, bus, taxi at sumusunod sa lahat ng requirements upang maiwasan ang kolorom operation. Ayun lang mga kaibigan. Oh, di ba? So, kasi nga ako magbibigay ako ng honest feedback dito sa binasa natin, no, nakita nating post ng LTFRB. Guys, dati pa man dahil medyo matagal na tayo dito, matagal na mayroong tempo. Ako din nagtempo. Dumaan din kami sa tempo. Kasi bakit ganito ganito nangyayari ang mangyayari, mag-a-apply ka, di ba? Tapos pag nag-apply ka ngayon ng PA, dahil ikaw gusto mo kagad makabiyahe yung unit mo, yung pinag-applyan mo ng PA, meron silang ibibigay sa'yo na papel na eto na, makakabiyahe ka na kagad. Then dahil ang TNC ay hindi naman sobrang higpit, hindi katulad ngayon, somehow mahigpit ngayon. Dati, itong sinasabi ko is dati, kung hindi ganun kahigpit, so na-activate nila kasi kailangan nila ng driver, no? So i-activate nila, hindi naman nila i-check kung nasa portal ba tong PA na to. Ngayon ang nauso, di ba? CPC lumalabas ang binibigay, pinapababa ng 2 years yung year model. Oh, di po ba? So ako, magiging honest ako sa inyo. Dahil akala ko ganito talaga kalakaran dati, ng mga nakaraang taon, talagang pumayag din ako sa ganitong setup. Pero this time, makikita nyo naman din, at kung kayo ay taga-subaybay dito sa page ko, talaga ako, dinidiscourage ko na ngayon yung tempo. Bakit? Kasi number 1, yung aplikante ng TNBS nadodoble gastos. Tama, no? Nadodoble gastos. Kasi nga, may additional bayad yung yung tempo na tinatawag, no? Tapos pangalawa, ako din dati hindi aware na pag ito pala nahuli to, dahil ito ay hindi naman pala talaga lehitimo, dahil ala tayong alam dati, no? Dito lang naman tayo nagkaalam talaga dito sa mga ganito. Nung hindi natin to alam, akala natin okay lang. Pag nahuli ka pala gamit ang tempo, di po ba? Magkano ang bayad sa sedan? 120 kung di ako nagkakamali. Then 200k pagka 7-seater, 6-seater na tinatawag sa PNC. Oh, di ba? Gaano kahirap yun? Saan natin kukuhanin yun? Kung wala tayong pera, paano natutubusin yung sasakyan? Na which is sinuhulugan lang din natin at kinukuha lang din natin pambayad sa pagbabiyahe. Oh, di ba? So maganda rin to. Maganda din yung binigay na ni chairman. Yung bago nating chairman ngayon sa LTFRB. Maganda yung binigay niya na laban, no. Against siya dun sa tinatawag na tempo, no. Pero nagbigay siya ng pangako na palalabasin niya lahat ng mga aplikasyon ng mabilis. Yung mga bagong labas ngayon na nasasakyan at nagpasok o nag-apply for CPC, prangkisa
which is hindi pa lumalabas yung iba, hindi pa lumalabas. Chairman, hindi pa lumalabas yung mga case number, no? Wala pa tayo sa usapang PA, wala pa tayo sa usapang tawag dito, hearing. Ang usapan pa lang is yung pinaka case number. So this time ako, kaya tayo aware din dito, di ba? Tayo ay tumutulong din, no, na makapagpasok ng unit. So ala pa yung iba, wala pang case number. Ba, dapat mabilis nga lang 'yan, di ba? Mabilis na lumabas yung case number. Then paglabas ng case number, di ba? Dapat somehow, lalo na ngayon, imagine kalagitnaan na ng November pero wala pa din. Wala pang PA. At eto, may nilabas. Parang may nilabas na PA, yung binanggit sa nakaraang kong video. Then parang nakaka 1 week pa, wala pa rin sa portal. Bakit? Diba? Diba? Ibig sabihin, saan ba merong pagkukulang dito? Diba? Saan ba merong pagkukulang dito? Yung bang nag-apply, kulang ang requirements? For sure, hindi kulang requirements yan. Nagbigay na ng requirements yan. Pero ba't alam kung, lalo na, especially pagka PA pa lang. Diba? Ang requirements lang sa PA, ilan lang naman yan. Hindi pa naman for CPC. No? Yung formal offer. So, bakit, kung meron na kayo nilabas na PA, bakit wala pa sa portal? Di po ba? Yun lang naman ang concern natin. And then, thank you po, Chairman. Ako, aasahan ko yan na talagang lalabas kagad yung mga PA. Which, pag lumabas kasi yung PA, pwede nang magpa-activate. At sana naman din, paglabas po ng PA, sana po nasa portal din agad. So, nabasa po natin kanina, pag nag-concern kayo ng umaga, hapon may resulta na. Sana ganun. So, mga kaibigan ko, mga kapitbahay natin sa kalsada, no, kapitbahay ang tawag natin sa mga kaibigan natin sa kalsada. Isa lang naman ang hinihiling ko sa inyo, tayo po'y mag-intay, no? Dahil tayo, inaasahan talaga natin ngayong November ang labas ng mga PA. Sana po talaga lumabas na. Dahil hindi naman sa naiinip tayo, dahil yung 2 buwan syempre somehow papaluwal ka talaga dyan, no? Lalo na yung mga kumuha lang ng sasakyan para lang dito, di ba? Pero habang naghihintay po tayo, gawa rin tayo ng paraan para din may panghulog tayo sa mga sasakyan po natin. So that's it for today's video. Dito ako sa Clark. Ayan. Maganda dito sa Clark, nakikita nyo. Yeah, oh, di ba? So yun lang po mga kaibigan. Babush!